Mark my words. Mark my words. Sana mali ako. Maggagawa daw ng hearing para sa panukalang batas para matanggal ang fake news. Eto ha, mark my words. Di ba? Opo. Para mawala ang fake news, mas strengthen lang daw, para mas strengthen ang freedom of the press. Kunyari lang po yung mas strengthen ang freedom of the press. Etong gagawin niyang mga yan. Number one, ipatatawag po niyang lahat ng mga critical, yung mga pumupuna sa kanila. Yung mga vloggers, yung mga komentarista, patatawag nila yan. Siyempre, nandun ka na sa teritoryo nila, ibubuli ka niyan. Tatanong ka tungkol, bakit ikaw nagpe-fake news? Siyempre, sasabihin mo, hindi fake news, komentaryo. Pag hindi nila nagustuhan, ipakukulong yung mga yan, iko-contempt. Paniwala kayo, ang veiled threat doon, pag hindi nyo tinanggal yung mga critics nyo, kakansilahin namin yung prangkisa nyo parang ginawa sa SMNI. Crackdown na po ito sa freedom of expression, maniwala kayo. Nakikitang-kita ko na yung pattern eh. Paunti hanggang isang araw magigising na lamang tayo ay wala na tayong freedom. Yan, unti-unti na oh. Kitang-kita nyo na yung pattern. Yang resolution na yan ang magiging basis para mag-hearing. Sa hearing na yan, patatawag lahat ng kritiko ng gobyerno. Ibubuli yun, katulad ng ginawa nila sa mga resource persons ng Quadcom. Alam mo, Juby, teka ha, since holiday naman ngayon, i-wave natin yung batian. Sige. Gusto ko lang mag-komento rito sa binalita ni Jelly. Yes. Eto ha, eto, fearless forecast ha. Makinig po kayong mabuti. Ano to, may nag-flash. Okay. Fearless forecast, bago tayo pumunta sa ating panauhin, ano? Opo. Fearless forecast, yang resolusyon na inihain na binalita ni Jelly. Resolusyon inihain sa Kamara laban sa mga nagpapakalat ng fake news. Detalye ng balita, Patrol 30, Jelly Mendez. Naghain ng resolusyon sa Kamara ang ilang mambabatas para labanan at mapanagot ang mga nasa likod ng nagpapakalat na mga peke at malisosyong post sa iba't ibang social media platforms sa ilalim ng Republic Act No. 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Tutugunan ang pang-aabuso, maling paggamit at pagsasamantala sa social media at labanan ang mga content-related offenses gaya ng nagpapakalat ng mga mali at malisosyong impormasyon kasabay ng pagpapatibay ng proteksyon sa freedom of speech ng mga Pilipino at pagtiyak sa kaligtasan ng digital world. Pinangunahan ng 7 kongresista ang paghahain, kabilang na sina Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales Jr., Deputy Speaker David J.J. Suarez, Majority Leader Manuel Jose Manix Dalipe, Minority Leader Marcelino Libanan, Quadcom Overall Lead Chairman na si Robert Ace Barbers at ang kapwa co-chairman niya sa Quadcom na sina Congressman Bienvenido Benny Abante Jr. at abang lingkod Representative Joseph Stephen Carps Paduano. Na mga maggagawa daw ng hearing para sa panukalang batas para matanggal ang fake news. Eto ha, mark my words. Mark my words. Eto ang gagawin niyang mga miyembro ng House pagdating ng Enero. Kung may time pa sila ha. Kita nyo yung mga sponsors niyan. Yung mga tingin nila ay tinatamaan sila ng mga komentaryo laban sa kanila. Quadcom Ace Barbers, di ba? Nag-privilege speech yan. O si Paduano, yan ang mga target ng mga sa social media, yung mga TikTok na critical sa kanila. Yan ha. Sina Dong Gonzales, kita nyo yung mga sponsors ha. Eto, sana mali ako. Pero ito ang nakikita kong senaryo. Okay, mayroong panukala, mayroong resolusyon para mag-conduct, para magsagawa ng proceedings para sa bagong mga batas daw, sinasabi, di ba? Opo. Para mawala ang fake news, mas strengthen lang daw, para mas strengthen ang freedom of the press. Kunyari lang po yung mas strengthen ang freedom of the press. Etong gagawin niyang mga yan. Para kunyari, makakuha sila ng informasyon dito sa panukalang batas na iibahin yung laws on cyber libel. Number 1, ipatatawag po niyang lahat ng mga critical, yung mga pumupuna sa kanila. Yung mga vloggers, yung mga komentarista, patatawag nila yan. Siyempre, nandun ka na sa teritoryo nila, ibubuli ka niyan.
Tatanong ka tungkol bakit ikaw nagpe-fake news. Siyempre, sasabihin mo, hindi fake news, komentaryo. Hindi po fake news ang komentaryo, paniniwala yun eh. Whether you agree with it or not, opinion yun eh. Ngayon, ibubuli ka, sisigaw-sigawan po yung mga critics ng gobyerno doon sa House. Maniwala kayo, gagawin yan. Sisigaw-sigawan, pag hindi nila nagustuhan, ipakukulong yung mga yan, iko-contempt. Maniwala kayo. Ayan, kasama si Paduano sa sponsor eh. Di ba? Pakukontempt yung mga critics, ipakukulong para matakot. Para hindi na mag-criticize ng gobyerno. Ipatatawag yung mga may-ari ng mga news organizations. Kasi ginawa ng halimbawa yung SMNI. Pag ayaw namin sa inyo, kakansela namin yung prangkisa. Tatanong, bakit kayo pumapayag na may fake news sa inyo mga stasyon? Mga critics ng gobyerno, bakit nyo nandyan? Bakit nandyan sa lineup nyo, sa mga programa nyo? Ang veiled threat doon, pag hindi nyo tinanggal yung mga critics nyo, kakansilahin namin yung prangkisa nyo parang ginawa sa SMNI. Ito na po, crackdown na po ito sa freedom of expression. Maniwala kayo. Nakikitang-kita ko na yung pattern eh. Kita mo, ibinalita nila 30 kung walang nakikinig. O kaya, ngayon pa lang, since this is a serious threat, it is a looming threat against freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press, kumilos naman yung National Press Club ulit. Mag-react naman kayo sa mga ganito. Kitang-kita naman yung mga perceptive eh. If you are perceptive, you can see what they're going to do a mile away. Patatawag lahat ng critics, maniwala kayo. Patatawag yung may-ari ng mga stasyon. Tatakutin para tanggalin nila sa lineup nila yung mga kritiko. Sa social media, paka-crackdown, bibigyan ng power kung sinong agency, kung NTC pagdating sa broadcast, katulad ng ginagawa ng NTC sa SMNI. Hindi naman kanseladong prangkisa kasi hindi pa umaakyat sa Senado. Suspended indefinitely yung SMNI. Kalokohan yan, unconstitutional yan. Hindi pwede mag-suspend indefinitely ang NTC. Otherwise, the NTC being an executive agency can override a franchise granted by Congress. Na hindi pa naman kanselado, hindi pa kanselado ang SMNI na franchise. Hindi pa po patas yung House Bill. Aakyat pa yan sa Senado. Hihiringin pa yan sa Senado. Kung dapat katiga ng Senado, hindi yan. Pero indefinitely suspended. Pero walang umaalma sa mga media, sa mga organization natin ng mga press. National Press Club, hindi kumikibo. Anong klase yan? Ayan na, crackdown na yan, maniwala kayo. Yan ang tinatawag na whittling down by small encroachments. Paunti hanggang isang araw magigising na lamang tayo ay wala na tayong freedom. Yan, unti-unti na. Kitang-kita nyo na yung pattern. Yang resolution na yan ang magiging basis para mag-hearing. Sa hearing na yan, patatawag lahat ng kritiko ng gobyerno. Ibubuli yun, katulad ng ginawa nila sa mga resource persons ng Quadcom. Sana mali ako. This time, prove me wrong. Pero kitang-kita, bago pa mangyari dyan, bay umalma naman tayo. Ginagago na tayo eh. Wala pa tayong ibo. Ano ba naman klase yan? Pero attorney, di ba dapat sa National Press Club, ang aalma dyan, presidente muna? Hindi. Yung entire organization. Okay. Dapat IBP, ganun din. Tama na muna yung mga party-party. These are trying times. Crucial times ito sa ating bansa. For the first time, ang budget natin unconstitutional because binigyan ng mas malaking budget ang public works kaysa sa edukasyon. Kinuha yung pera ng PhilHealth. Kita nyo yung ginawa ng Quadcom. Tinitira yung mga abogado, tinitira yung mga media. Pinupulaan daw sila. Hindi ba ang papel ng media, kaya nga tawag yan fourth estate is to point out yung mga anomalya. Maaaring nasasaktan kayo kung totoo. Ganun po talaga sa isang demokratikong republika. Paminsan-minsan ikaw ay nasasaktan. Yun ang tinatawag ni
then Justice Laurel, na naging Pangulo natin, si Jose Laurel, na kung wala ka namang kasalanan, you have the balm of a clean conscience. Ikaw ay, balm yung parang ointment yun eh. Opo. Yung sakit na nadarama mo ay mapapawi dahil malinis ang konsyensya mo. Ngayon, kung di malinis ang konsyensya mo, yun ang mabigat. Talagang tatamaan ka. Ayun. Dito po, alam nyo yung sinasabi ng fake news. May fake news na factually fake. Tama yon, fake news. Pero, yung sasabihin nila na nakakasira sa isang individual, pero kung totoo, or opinion, hindi po fake news. Ang opinion is never fake news kasi opinion yun eh. Tama o mali, yun ang opinion ng isang komentarista. Whether you agree with it or not, yan ang opinion ng isang komentarista. Bakit mo pipigilin? Bakit mo iba-brand na fake news? May problema tayo kung yan ang thinking ng mga nasa lehislatura na basta sila ay nasasaktan, sila ay napupulaan, yan ay labag sa batas. Alam nyo po, ang meron lang pong mga ganyang batas yung mga monarkiya, yung lese majeste. Halimbawa sa Thailand, pulaan mo yung hari doon, ikukulong ka. Gusto nyo, ganun ang Pilipinas? May magpasa nga kayo ng batas. Okay lang, sige. Bahala na. Parang naalala ko, sir, nung panahon ni Apo Marcos, nung matandang Marcos, naalala ko, bawal na bawal makipag-usap ng tungkol sa gobyerno, tungkol sa kanila noon. Bawal magalit, bawal pumuna. Di ba ganun noon? Baka yun na yun, binabalik lang. Yun nga ang nakakatakot. Hindi na dapat. Di ba? Bagong Pilipinas nga eh. Bago. Ano nagbago? Ibig sabihin na nagbago ba eh? Nawala yung ating mga karapatan? Nawala yung ating mga kalayaan? Yun ba ang bagong Pilipinas? May problema tayo niyan. Habang may time pa, mga kasama sa media, make sure na hindi po abusuhin yan. Otherwise, pare-pare tayo madidisgrasya. Unless, okay na sa'yo, okay na sa inyo na at tayo ay mabusala na. Magsara na tayong lahat. Anyway,